Pero hindi lamang po tayo basta nananalo. We are not just winning the battle. Actually, we already won. We have won the battle. Hindi lang tayo nananalo. Kaya tayo nananalo at patuloy na nananalo ay dahil ang katotohanan, panalo na tayo. Alam niyo si Miko kasi ano yan eh. Ang tawag doon, sa track and field, ano tawag doon? Runner. Sinasamahan ko yan mag-training sa oval doon sa Balanga. Ang event ni Miko is 400 meter, ang tawag doon? Dash. 400 meter dash. So, tinitraining ko siya dun sa oval. Ang oval po, ang katumbas na sukat ng oval is 400 meter. Okay? Ang event ni Miko is 400 meter. So, magsisimula siya kung saan siya magtatapos. Okay? Ano ang doktrina natin? Our starting point is our starting point is the finished work of Christ. Gaano man kabilis o gaano man kabagal ang ating takbo, mga kapatid, na nararanasan natin sa buhay, asahan mo, paniwalaan mo, sampalatayanan mo, na kapag inilagay ka ng Lord sa starting point, ang ibig sabihin ng kapatid, ay matatapos mo ang takbuhin sapagkat siya ang naglagay sa iyo. He who started a good work in you is able to finish it. Kaya ang kanta natin, it is not ours, it is not us, but through Christ in us. Okay. Kaya ano man ang nangyayari sa buhay mo, meron ka bang struggle? Nalublog ka man, pansumandali sa anumang pagkakamali o pagkakasala, pakinggan mo mabuti ito, kapatid. Baka dinadaya ka ng dyablo. Baka iniipit ka ng dyablo at isinasadlak ka sa isang kawalan ng pag-asa dahil sa mga nangyayari sa buhay mo. Pakinggan mo ito mabuti. Sa ating Panginoong Jesucristo, we are forgiven. Okay? Forgiven. At pag sinabi ng Panginoon na ikaw ay, ano yung forgiven? Pinatawad na o pinawalang sala na, marami kang makikitang pangako ng Diyos sa kanyang mga salita na hindi na niya inaalala pa. Tandaan mo to, ganon ang tingin sa'yo ng Lord. Huwag kang papayag na lolokohin ka ng dyablo at isasadlak ka sa isang experience na para mo bang wala ka ng pag-asa. No. You are already forgiven. At ang sabi ng Lord, as far as the east is from the west, ganun ko kalayong itinapon ang nakita kong kasalanan mo. At ang kasalanan na nakita ko sa iyo ay hindi ko na aalalahanin pa. Your sins will be remembered no more. Okay? Huwag kang papayag sa dyablo na palaging pinapaalala sa iyo ang isang pagkakamali o ang maraming pagkakamali na gusto mo na iwanan sa buhay mo. Mamuhay ka sa kapayapaan, mamuhay ka sa pag-asa, mamuhay ka sa kumpiyansa na ang Diyos na tumawag sa iyo at nagsimula ng maganda sa buhay mo, kapatid, ay dadalhin ka sa dulo. Dadalhin ka sa kanyang piling. Di na niya aalalahanin pa kung ano ang
mga nagawa mong pagkakamali sa kanyang harapan. Naniniwala ba tayo na ang ating mga kasalanan, past, present, future, ay kinalimutan na ng Panginoon? Naniniwala ba kayo doon? Now think about this. Kanina ko lang naisip. Kanina lang pinaisip sa akin. Hindi ko naisip. Wala akong ganong kaisipan. Kanina pinaisip sa akin ng Panginoon. Kailan namatay ang Panginoong Kristo? 2,000 years ago. Okay? Para saan ang kanyang kamatayan? Para sa kapatawaran ng kasalanan. Nino? Ng kanyang mga hinirang. Okay? Buhay ka na ba nun? Nung namatay si Jesus? Mabubuhay ka pa sa future. 2,000 years after. Okay? Buhay ka, nagkasala ka na ba, kapatid? Pero namatay na ang Diyos para sa magiging kasalanan mo. Hindi ito, huwag mo itong gamitin na parang lisensya mo na magpapatuloy ka sa pagkakasala. Huwag. Ibinibigay sa atin ang katotohanan, kapatid, na ang kasalanan mo ay kinalimutan na ng Diyos. Kaya pwede kang mamuhay sa kapayapaan, sa pag-asa, at kumpiyansa na meron kang napakainam na pakikipagrelasyon sa Diyos na magdadala sa iyo sa dulo. So if our God put you in the starting point, which is His finished work, sigurado, kapatid, panalo ka na. Lagay mo yan sa isip mo at sa puso mo. If you are one of the elect, your starting point is also the finish line. Okay? You will start at the finished work of Christ. Amen? Amen. Amen. Yan ang gusto nating marinig na pag-asa pag nagsisimula tayo. We don't want any negative thoughts kapag nagsisimula tayo. Ipapagpag natin lahat ng mga negatibong bagay. Hindi galing yan sa Diyos. Pakinggan mo mabuti, kapatid. Pagdududa, pag-aalala, pagkatakot, paninisi, anumang negatibong bagay, mga kapatid, sa ating personal na buhay, sa ating pamilya, sa ating iglesia, ipapagpag natin bago tayo magsisimula ng taon. Hindi natin kailangan yan sa ating takbuhin. Okay? Kabigatan yan. Garbage yan. Garbage. Mga basura na magpapabigat sa iyo habang tumatakbo ka sa takbuhin ng pananampalataya. Okay? Ang dalin mo lang, kapatid. Sapagkat haharapin natin ng maraming struggles sa pananampalataya, ang dalin mo lang ay kumpiyansa, pag-asa, kapayapaan, pananampalataya sa ating Panginoon. Dumiretso kang tumingin sa kung anong ginawa ng Diyos para mapagtagumpayan mo ang pinagdaraanan mo. Okay? Amen. So, ang ating mensahe, mga kapatid, ay ang finale. Finale ng buhay na pinag-aralan natin ng matagal, the life of Jacob. Okay? Ito na po yung huling message na gagawin natin para sa buhay ni Jacob. Tatalo na tayo next week sa buhay naman ni Joseph, ang anak ni Jacob. Maganda rin pag-aralan ang buhay ni Joseph. But this is the finale of our discussion about the life of Jacob.
Okay, gagamitin natin dyan ang Genesis chapter 35, verses 1 to 15. Okay. Genesis chapter 5, verses 1 to 15. We will read. Okay, basahin niyo na lamang dyan. Medyo malapit pa lang. Genesis chapter 35, verses 1 to 15. It says, Then God said to Jacob, Go up to Bethel and settle there, and build an altar there to God who appeared to you when you were fleeing from your brother Esau. So Jacob said to his household and to all who were with him, Get rid of the foreign gods you have with you, and purify yourselves and change your clothes. Then come, let us go up to Bethel, where I will build an altar to God, who answered me in the day of my distress, and who has been with me wherever I have gone. So they gave Jacob all the foreign gods they had, and the rings in their ears. And Jacob buried them under the oak at Shechem. Okay, paliwanag kong mabuti yung verse 4. Sabi diyan, at ibinigay nila kay Jacob ang lahat ng kanilang foreign gods, yung mga idols, yung mga tikin, yung mga maliliit na idols, sa kanilang paniniwala. Kasi ano na po ito medyo matagal na. Pagkatapos na makauwi si Jacob, pabalik sa kanyang hometown, medyo tumagal na ang panahon, nagsilaki na yung kanyang mga anak, dumami na sila. And then, nagkaroon sila ng mga kanya-kanya na naman. Ganun ka-prone yung yung pananampalataya nila, prone to wonder. Kumbaga. So nagkaroon na naman sila ng kanya-kanyang mga idols. Ngayon pinapaalalahanan sila uli ng ating Panginoon. Si Jacob, para ipailala niya ni Jacob sa kanyang mga nasasakupan. Sabi diyan, they gave to Jacob all the foreign gods they had and the rings in their ear. Sabi diyan, rings in their ear. May mga piercing sila. Naglalagay sila ng mga palamuti sa kanilang mga tenga. Rings in their ears. Sign kasi ito, mga kapatid, na yung parang sa panahon natin ngayon, yung parang mga lucky charm. Yan. Naglalagay sila sa katawan nila ng, ito, hahawakan ko kapag ka nalulungkot ako. Hahawakan ko pagka ako nangangamba. Hahawakan ko para magkaroon ako ng magandang travel. Yung mga ganyang lucky charm. So ginagamit yung mga rings na yun para ibaling ang kanilang paniniwala sa nag-iisang Diyos sa kung anumang bagay dito sa mundo. Ginagamit nila yung lucky charm. So isinurrender nilang lahat yun kay Jacob. Okay, so they gave Jacob all the foreign gods they had and the rings in their ears. And Jacob buried them under the oak at Shechem. Then they set out, and the terror of God fell upon the towns all around them, so that no one pursued them. Bakit kailangan lagyan ng takot ng Diyos ang mga kanugnog nilang mga lipit o mga tribes? Bakit kailangan lagyan ng Lord ng takot yung mga dadaanan nila? Meron kasing istoryang nauna dito. Okay? Yung kapatid, yung nag-iisang anak ni Jacob na babae, anong pangalan niya, young people? Si Dina, ginahasa. Okay? Ginahasa ng mga taga Shechem. Ngunit, mahal na mahal nung nanggahasa si Dina. Kaya, pumunta pa rin siya, kahit na ginahasa na niya, pumunta pa rin siya kay Jacob at nagpaalam. Bigay mo na sa amin si Dina, bigay mo na sa akin si Dina, gagawin namin ang lahat. I-name mo, sabihin mo kung anong gusto mong dote. Papakasalan ko si Dina. Pero, nauna na yung ginawa niyang pagkakamali.
Okay? Napapayag si Jacob. Pero hindi ang kanyang mga kapatid. Especially yung kanyang dalawang panganay na kapatid. Si Simeon at si Levi. So dahil sa puot, sa galit ng mga panganay na kapatid na ito, inutakan nila yung lipi o yung tribo, yung tribe na nanggahasa kay Dina. Okay? At sinabi na, hindi kami pwedeng makipag-associate sa inyo. Kami mga tuli. Kung gusto niyo makipag-associate sa amin, tuliin niyo lahat ng mga lalaki niyo. Circumcision. Pagtutuli. Nang sa gayon, pwede na kaming makisalamuha sa inyo. Sa ganung term, papayag kami na ipakasal namin sa inyo ang aming kapatid na si Dina. Pero may plano sa isip si Simeon at si Levi. Okay? So, pumayag naman. Sa sobrang pagmamahal nung nanggahasa kay Dina, pumayag naman sila. Pero may maitindi na balak. Kinausap niya lahat ng mga kalalakihan sa kanilang lugar at sinabi, hayaan niyo na, magpatuloy tayo. Kapag nakisalamuhan naman sila sa atin, lahat ng ari-arian nila, lahat ng alaga nilang hayop, hindi ba't sa atin din mapupunta? Ganun naman ang bargaining kasi mayaman sila Jacob, marami silang ari-arian at marami silang alaga. Yan naman ang bargaining nung nanggahasa kay Dina para mapapayag niya ang lahat ng lalaki doon sa tribo sa Shechem. And then, napapayag niya, pinatuloy. And then sa ikatlong araw, dahil namimilipit sa sakit lahat ng kalalakihan, inatake ni Simeon at ni Levi ang lahat ng mga kalalakihan at pinagpapatay. Okay? Pinagpapatay lahat yan. Nagalit si Jacob, pero wala na siyang magawa. Pero alam niya na magiging magbabanta sa kanya dahil sa ginawa ng kanyang mga anak ang lahat ng tanugnog na lugar doon. Okay? But nag-utos ang Diyos ngayon kay Jacob na bumalik doon sa lugar na kung saan siya unang na-encounter at kilalanin ang paghahari ng Diyos sa kanilang buhay. So kaya binigyan ng terror ng Diyos ang lahat ng tribo na kanunod para hindi sila mapigilan sa kanilang pagpunta doon sa lugar ng Bethel. I-continue natin. Binigyan ko lang kayo ng background. Yun kasi yung chapter 34. Tsaka yung ilang part ng chapter 35. Okay. They set out and the terror of God fell upon the towns all around them so that no one pursued them. Jacob and all the people with him came to Luz, that is Bethel, in the land of Canaan. There he built an altar, and he called the place El Bethel, because it was there that God revealed himself to him when he was fleeing from his brother. Now, Deborah, Rebekah's nurse, died and was buried under the oak below Bethel. So it was named Alon Bakut. After Jacob returned from Padan Aram, God appeared to him again and blessed him. God said to him, "Your name is Jacob, but you will no longer be called Jacob. Your name will be Israel." So he named him Israel. And God said to him, "I am God Almighty. Be fruitful and increase in number. A nation and a community of nations will come from you, and kings will come from your body. The land I gave to Abraham and Isaac, I also give to you, and I will give this land to your descendants for you." Ito yung pangako ng Panginoon kay Jacob nung ginawa niyang Israel. Thousands of years after that promise, nakikita natin ang katotohanan ng pinangako ng Panginoon.
Sino ang umuupo pa ngayon ng lugar na pinag-uusapan natin? Sino? Israel. Okay? Doon pa lang doon pa lang mga kapatid, makikita nyo, nung sinabi ng Lord, pag-aaralin natin mamaya. This is everything. When you hear the word, I am God Almighty! Nandun lahat yun, kapatid. If that words, kung ang mga salita na yun, mga kapatid, ay nag-work sa'yo at pinapakita sa'yo ng Lord ang power ng kanyang proclamation that He is God Almighty. And you believe that. Mga kagila-gilalas na experiences, kapatid, ang mararanasan mo sa iyong buhay. The land I gave to Abraham and Isaac, I also give to you, and I will give this land to your descendants after you. Then God went up from him at the place where he had talked with him, and after he had talked with him, Jacob set up a stone pillar at the place where God had talked with him, and he poured out a drink offering on it. He also poured oil on it. Jacob called the place where God had talked with him Bethel. Young people. Bethel. Okay. So ito yung pinali. Anong nakita natin doon? Jacob's encounters with God. Itingnan niyo kung paano tinrabaho ng Lord ang buhay ni Jacob at i-assess niyo ang buhay mo kung merong pagkakahawig sa kung paano nagtatrabaho ang Diyos sa buhay niya. It may not be the same story. Pwedeng hindi naman kagaya ng story ni Jacob, pero may pagkakahawig ang motive kung paano tumatrabaho, nag-i-intervene, nakikialam, nangungulit ang buhay, ang Diyos sa buhay natin kagaya ng pinakita niya sa pag-aaral natin sa buhay ni Jacob. Okay, so Jacob's encounters with God. Merong 4 sa pinag-aralan natin, merong 4 na makikita natin na encounter ng Diyos kay Jacob. Remember, sino yung 3 patriarka natin ng pananampalataya? Young people? Sino unang patriarka? Abraham. And then, ang kanyang anak na si Isaac. And then, sino yung sumunod? Yan. Sila yung 3 unang yung ating patriarka sa pananampalataya. Remember, hindi pa nila alam kung sino ang Diyos. Hindi pa nakilala kung sino ang Diyos. Hindi kagaya sa panahon natin ngayon, kilala na natin kung sino ang Diyos, kung anong kanyang pangalan. Maliwanag na sa atin ang istorya, ang plano ng Diyos. Pero sa panahon ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob, hindi pa nila lubos ang kilala. Kaya meron silang mga personal na encounter, be it in a dream, in a vision, o personal. Meron silang mga encounter. At ang pag-aaral natin sa story ni Jacob, meron siyang 4 na encounter sa Diyos. Ang unang encounter is, the first encounter is at Bethel. Okay? Huwag yun lang isulat Meron, sinulat ko ba yung verse? Ayan naman, nakasulat naman yung verse. First encounter is in Bethel. Genesis chapter 28 verses 10 to 22. Hindi natin babasahin. Sinasabi ko lang yung mga verses. First encounter in Bethel, a place called Luz. Okay? Where God encouraged Jacob and promised him a bright future. Diba? Okay. Ito yung point. Ito yung unang encounter. Okay, this is the first encounter. Listen very carefully. Ito yung unang encounter. Ngayon, binabasa natin. Anong chapter yung first encounter? Chapter 28 of Genesis. Okay. Ngayon, binabasa natin yung pinali, chapter
35. Okay? Anong lugar yung sabi ng Diyos na bumalik kayo? Young people, sinabi ko kanina, Bethel. Okay? The first encounter is Bethel. Ngayon sa pinali, nung nire-remind ng Diyos na bumalik ka, saan niya pinapabalik? Sa first encounter. Sa lugar kung saan siya unang nakilala ni Jacob. May istorya kasi, mga kapatid. So this is the first encounter at Bethel, where God encouraged Jacob and promised him a bright future. Bakit? Na-encounter ni Jacob ang Diyos, si Yahweh, sa isang pagkakataon na siya ay down na down. Okay? Na wala siyang pag-asa, na siya ay tumatakas dahil sa kanyang pagkakasala. Tumatakas siya sa kanyang kapatid na si Esau dahil papatayin siya. Dahil dinaya niya si Esau at dinaya niya ang blessing ng kanyang amang si Isaac. Okay? Ngayon, nakialam ang Diyos. Nag-intervene. Hindi hinahanap ni Jacob ang Diyos. Hinahanap pa ni Jacob ang Diyos? Hindi. Down na down siya. Pero yun ang unang pagkakataon na nag-intervene ang Diyos at pumasok sa buhay ni Jacob. Tignan niyo yung mga sarili. And then, second encounter, Genesis chapter 31, verses 3 to 13. This is the second encounter in Padan Aram. Okay. At his uncle Laban's place. Where God commanded Jacob to return. Bumalik ka na, Jacob. Okay? Pero hinadlangan ito ng kanyang tiyuhin. Where God commanded him to return to his hometown, hinadlangan siya ng kanyang tiyuhin na si Laban. Then, God, Yahweh, gave Jacob a strategy. Okay? Estratehiya, pamamaraan, kung paano magkakamal pa siya ng mas matinding kayamanan, pagmamayari, dahilan sa exploitation ni Laban, ang kanyang uncle. Yun ang second encounter nung pinayaman ng Diyos si Jacob. Okay? Natandaan niya yung sabi ni Jacob, ang lahat ng lalabas sa mga inaalagaan kong tupa at kambing na tagpi-tagpi, stick, speckled, spotted, ay sa akin. Lahat ng diretsong kulay sa iyo. Yan ang binigay na strategy ng Lord. At lumabas mas marami yung pinangako ng Lord na strict, spotted, speckled. Yan ang second encounter. And then third encounter is in Genesis chapter 32, verses 22 to 30. The third encounter in, young people, Peniel. Okay? Peniel. Across the stream of Habok. Where Jacob wrestled with God and he prevailed. God blessed him and replaced his name from Jacob to Israel. Yan ang third encounter. At ngayon pag-aaralan natin yung fourth encounter sa ating finale. And the fourth encounter is in Shechem. Sa Shechem, nung nagkamali na naman, nalalagay na naman sila sa matinding panganib dahil nagkamali ang kanyang mga anak na si Simeon at si Levi, pinapaalala ng Diyos kay Jacob muli. Nire-remind ng Diyos kay Jacob muli. Nalalayo kayo eh. Bakit? Hindi kayo pumupokus sa sinimulan ko sa inyo eh, Jacob. Balik, Jacob! Balik doon sa simula. Bumalik ka kung ano ang iyong first love, sabi nga na Revelation. Balik! Wala kang makakauntan sa kung ano mang pinupurso nyo. Mali ang pinagagawa. So balik doon sa inyong sinimula. Nasa lugar sila ng Shechem.
Pinababalik sila ng Lord papuntang Bethel. Okay. In Shechem, a place where Dinah was violated, and Simeon and Levi slaughtered all men as their vengeance, as their revenge. So, yun po yung apat na encounter. Anong matututunan natin mo? Anong lessons behind that? Okay. Lessons in Jacob's life. Yung kabuuan na yun. Okay. Number 1. Sa unang encounter, God, listen very carefully, took the initiative to have an encounter with Jacob's life. Ganun bang nangyayari sa iyo? O nangyayari sa iyo? Tandaan mo kapatid, hindi ikaw ang humanap sa Diyos, hinintay ng Diyos, ngunit ito'y plano na niya, long time ago, hinintay niya ang pagkakataon sa buhay ni Jacob kung kailan siya lubusang tatanggapin at kakailanganin ni Jacob sa kanyang buhay. God took the initiative to have an encounter with Jacob's life. And that encounter is in Jacob's lowest point sa kanyang buhay, sa kanyang lowest point. Ano ang senaryo na yun? Tumatakas si Jacob, nanganganib siya. Papatayin siya. Wala siyang pag-asa. Hindi niya alam, uncertain ang kanyang pupuntahan. Wala siyang kapag-asa. And then, the Lord God intervenes. Binigyan ng malinaw na pag-asa, a very bright future. God took that initiative and revealed 3 things to Jacob at his lowest point. Kapatid, kadalasan kasi, o pwede ko sabihin normally, sa ating pinakamababang point na ating buhay, kung kailan tayo napakatindi ng struggle, napakatindi ng problema sa ating buhay, doon tayo susceptible, o kumbaga, doon tayo lubusang nangangailangan ng pag-asa na maririnig. At normally, kadalasan, yun ang ginagamit na pagkakataon ng Diyos para mag-intervene sa ating buhay. Kasi nandun tayo sa, ang tawag doon, edge. Wala tayong mapuntahan, nandun tayo sa edge. Kailangan natin ng bigger than us. Kailangan natin ng pag-asa na alam natin na hindi na natin makukuha sa ating sarili. Kaya yun madalas, kahit sa ating mga experiences, dumarating ang intervention ng Lord. Sapagkat kailangan natin siya at alam niya yun. Ganun ang nangyari kay Jacob. God took the initiative. And He revealed 3 things to Jacob. Number 1, his person. Number 2, his plan. Number 3, his promise. Okay, nakasulat ko. Hindi pala. Okay. Yan. God revealed Himself, the person, His plan. Ano ang kanyang plano sa buhay ni Jacob? And His promises to Jacob. Na gagawin niya para mapatunayan niya kay Jacob kung sino siya at ang pangangailangan ni Jacob sa kanya. Okay? The person. When God said, in Bethel, nung in-encounter ng Lord for the first time si Jacob, I am God. Dahil hindi kilala ni Jacob ang Diyos. I am God. Sinong God? Sinong Diyos?
I am the God of your father Abraham and the God of your father Isaac. I am God. Pinakilala niya na mayroong Diyos na sumasakop sa kanyang buhay. At ito yung Diyos na binabalita sa kanya ng kanyang mga amang si Abraham at si Isaac. I am the Lord, the God of your father Abraham and the God of your father Isaac. And then afterwards, anong gagawin? Okay, ikaw ang Diyos. Okay, anong gagawin? Anong nasa isip mo? God revealed His plan. Hindi lang niya sinabing, ako ang Diyos. At iniwanan niya si Jacob na maniwala ka sa hindi, ako ang Diyos. Hindi niya iniwan sa ganun si Jacob. Hindi ganun ang ating Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos ng kaayusan. Diyos ng kaliwanagan. Sasabihin niya kung anong kanyang pakay at kung anong kanyang plano para sa ikabubuti mo. At yun ang ginawa niya kay Jacob. He revealed His plan. I will give you, at Jacob's lowest point, ito yung plano ko sa iyo. Sa kawalan ng pag-asa ni Jacob, sinabi ng Diyos na nagpapakilala sa kanya kung ano ang plano niya sa walang pag-asa. Jacob. At itong plano niya, I will give you and your descendants this land. Ay, na-script na nga siya eh. Tumatakas na nga siya eh. Nagpapatayin na nga siya eh. Ngayon, mangangako ang Diyos. Pero kailangan sabihin ng Diyos kay Jacob ang kanyang plano. I will give you and your descendants this land. Your descendants will fill the earth. Ipapatayin na nga ako eh. Paano ba ako magkakalahi? Tumatakas na nga ako eh. But that is the plan. At kailangan sabihin niyo ng Diyos sa kanya, I will fill the earth by your descendants. People will be blessed through your offspring. Ang sangkatauhan ay mapagpapala sa pamamagitan ng iyong lahi. Saling lahi. That is the plan. And then, nilakipan ng Diyos ng pangako ang kanyang plano. Jacob, now that you know what my plans are, this is my promise to you. I am with you. Kasama mo ko. And I will watch over you wherever you go. Ganun ang Diyos natin. Hindi siya magsisimula, tapos iiwanan ka niya. That is not His promise. Papakita niya sa iyo ang kanyang plano at lalaki pa niya ito ng kanyang pangako na mangyayari ito sapagkat sasamahan ka niya at hindi ka niya lulubayan saan ka man dako makaroon. I will never leave you. I will never forsake you. Okay, yun din ang pangako niya kay Jacob. I am with you and will watch over you wherever you go. I will not leave you. Hindi kita lulubayan until I have done what I have promised you. Hindi kita lulubayan. Hindi kita tatantanan. Sinasabi ni Mike Enriquez. Hindi kita tatantanan hanggat hindi mangyayari sa iyo kung ano yung pinangako ko sa iyo. Do you believe that? Doon kasi magkakatalo mga kapatid. Doon nagkakatalo ang elect at hindi elect. Huwag kang papayag na hindi ka maniniwala sapagkat hindi yun sinyales ng isang hinirang ng Diyos. Baka akala mo, maniniwala ako ngayon, bukas hindi, maniniwala ako bukas. Hindi ito step, no. Hindi ganun ang buhay pananampalataya. Ang buhay pananampalataya ay sigurado. Ang buhay pananampalataya ay pananalo. Winning. Hindi pagkatalo. No. Yes, lumalagapak ka. Dahil kinakapos ka
ng pagkalkal, pag-explore, pagkuha sa kanyang mga salita, pagdakot sa kanyang mga pangako. Minsan sumasablay ka, pumapalpak ka, pero kapatid, alam mo sa iyong buhay, alam mo, na ang Diyos ay patuloy kang sinasamahan, hindi ka nilulubayan, tumanda ka na, ganun pa rin ang ginagawa ng Diyos, ibinabalik ka pa rin sa kung saan Kanya sinimulan. Amen. I am with you, I will never leave you, I will watch over you, I will not leave you until I have done what I have promised you. Makikita natin yan sa chapter 28. Lahat ng yon. Doon sa first encounter ni Jacob sa Diyos. At yun ay in-initiate ng Diyos. Hindi ni Jacob. Ganon din sa atin. Hindi ikaw ang lumapit sa Diyos. Hindi ikaw ang humanap sa Diyos. Sinabi yan ng Roma, walang humahanap sa akin. Walang gustong makipagkasundo sa akin. Wala kahit isa, sabi ng Roma. Ang Diyos ay nakialam at dapat mong ipagpasalamat yan, kagaya ng nangyari kay Jacob. Now, alam natin, talk is cheap. Okay? Marami kasing ganun eh. Dakdak ng dakdak, salita ng salita. But talk is cheap. Kung hindi nangyayari kung anong sinasabi. Okay? Hindi pwedeng, okay, maaring sa panahon ni Jacob, ang kailangan niya, faith extender, dahil siya ay lugmok na lugmok sa kanyang kalagayan, sa sobrang takot, sa sobrang pangamba, maaring ang kailangan niya ay words of hope. Pero lilipas yun, because talk is cheap. Okay? Maaring for a while, yes, okay, meron palang pag-asa, pero tatakbo ang buhay niya. Ang kailangan ni Jacob ay, fulfillment ng kung ano ang pinlano at ipinangako ng Diyos sa kanya. Or else, magka-crumble down unti-unti kung ano yung narinig ni Jacob sa Diyos. Anong lesson pangalawa? God reinforced His words by divine interventions in Jacob's life. Blessings and favors, blessings and favors. Okay. Dumating si Jacob sa Padan Aram, sa lugar ni Laban. Anong dala ni Jacob? Sabi ng istorya, anong dala? Damit at tungkod. Okay? Nung marinig ni Jacob ang pangako ng Diyos at ang plano ng Diyos sa kanyang buhay, ang dala ni Jacob ay takot, pangamba, damit, at tungkod lamang at pangyapak. Yan lamang ang dala niya. Kawalan ng pag-asa. But God reinforced His words by divine actions, divine interventions. God backed up His words by faithfulness in fulfilling His plans and promises that He uttered, that He said to Jacob in Bethel sa unang, pakinggan niyo mabuti, sa unang encounter nila. Hindi lang basta nagsasalita ang Diyos. Tanda mo yan, kapatid. Sa buhay mo ba? Sa experience mo ba sa iyong pananampalataya, kapatid? Dumako ka ba sa sarili mo na, tumanda na ako ng ganito? Ano bang nahita ko? Ano bang nangyari? Puro lang naman salita ng Diyos Hindi naman niya ginagawa sa akin kung anong sinabi niya, kung anong pangako niya. Dumadako ka ba doon, kapatid? O nakikita mo sa iyong buhay ang pakikialam at pangungulit ng Diyos
sinasamahan ka, gaano pa man kalugmo, gaano man kalaki ang problema, inaahon ka, inaayos ka, at patuloy kang itinitindig ng Panginoon. Hindi tayo pare-pareho ng karanasan. Pero pare-pareho tayong tinutulungan, inaasikaso, at pinapakialaman ng Diyos hanggang sa magpatuloy tayo sa ating lakarin ng ating pananampalataya. Amen? Amen. God backed up His plan, His words, by faithfulness in fulfilling His promises. Dinagdag niya kay Jacob ang prosperity at protection. At nakita natin yun sa discussion natin ng buhay ni Jacob. Wala siyang kadala-dala. Pag uwi niya, anong meron? Napakaraming kayamanan. Ito'y katuparan ng pangako ng Diyos sa unang encounter ng Diyos kay Jacob sa Bethel. Young people, tandaan yung lugar, Bethel. Okay? Hindi ito yung Bethel Church na sikat ngayon sa sa Amerika. Ginamit nila yung pangalang Bethel. Ito yung istorya Siguro na-bless sila sa pangalang Bethel. Kaya yun ang pangalan nila ngayon. Bethel Church. Yung kinakanta natin na ano yan? Waymaker. Yung isa pa. Yung kinanta natin huli. Yung ayaw ko sanang ipakanta. Pero hindi yung word issue. Anyway, the goodness of God. Yan, galing sa Bethel Church. Okay. So, dinagdag ng Diyos sa buhay ni Jacob para i-back up niya ang kanyang sinabi, ang kanyang words, ang prosperity and protection. Prosperity. God provided Jacob with a very big family. Okay. Sa ulado ng young people sa kanilang quiz league. Very big family. Ilan ang anak ni Jacob? 13. 12 yung lalaki. Yung lalaki yung mga sikat. Okay, 13. Ilan ang kanyang asawa? Huwag gagayahin ang mga lalaki ngayon yan. Ilan ang asawa ni Jacob? 4. Hindi pwede sa panahon natin yan. Hindi po pinababasa natin sa buhay ni Jacob. Ay pwede sa atin magkaroon ng ganang mga lalaki. No. 13 anak, 4 na asawa. Maraming mga tauhan at napakayaman ni Jacob. Milyon-milyon ang dala niya, halaga ng kawan. Okay? Protection. Bukod sa prosperity, pinrovide din siya ng protection. Protection from Laban's exploitation and anger. And also protection from his twin brother Esau's anger and revenge. Pinakita ng Diyos yan sa story. Okay? Tapat ang Diyos. Amen? Tapat ba ang Diyos sa inyo, kapatid? Yan, dapat kaya na meron tayong kumpiyansa. Nasabihin nyo, nararanasan natin tapat ang Diyos. Kasi kung hindi, yan ang pangako I'm sorry I'm sorry. May pangako kasi ang Diyos. Pakinggan nyo mabuti ito, mga kapatid. May pangako ang Diyos. At malinaw sa Kanya, sinabi niya ang plano niya patungkol sa Kanyang mga hinirang. May pangako siya, may plano siyang sinabi. Mangyayari ba yan o hindi? Kailangan. Kasi kung hindi, sinungaling siya. Ngayon kung hindi nangyayari sa iyo yun, sinong sinungaling? Ang Diyos o ikaw? Of course. Kapag hindi nangyayari sa iyo, kapatid, ang pinangako ng Diyos, ibig sabihin, ikaw ang nagsisinungaling na alagad ka ng Diyos. Pero hindi. Tanda mo yan, ginagamit mo lang siya, pero hindi ka niya alagad.
Kaya yun ang mangyayari sa bandang, sa huling araw, ang sinabi ng Matthew chapter 7. Okay? Kailangan nararanasan mo. Kaya pinagsisigawan ng church natin mga kapatid na etong pangako ng Diyos, etong plano niya, kailangan nararanasan mo kapatid. Bakit? Yun ang kumpiyansa mo, yun ang kapayapaan mo, yun ang kaligayahan mo. Yun ang pag-asa mo. Kapag nararanasan mong nangyayari sa iyo ang plano at pangako ng Diyos na nakasulat sa kanyang mga salita. Amen. Hindi pwedeng i-ignore yun. Pag sumakitan mo yun, na maganap sa'yo. Seek first the kingdom. Pag sumakitan mo, seek first the kingdom and His righteousness. And all these blessings, kagaya ng prosperity, protection, provision na binigay kay Jacob, ay mapapasayo. Okay? And then last lesson from Jacob's life. God maintained Jacob's faith by reminding him of his first encounter. Ano nakasulat sa Revelation, mga kapatid? Bumalik kayo sa inyong first love. Yung inyong first encounter sa Diyos, kung saan nyo unang narinig ang kanyang pangako at ang kanyang plano sa buhay nyo, na pinaniwalaan nyo, bagamat hindi pa nangyayari. Ganon yung gusto mangyari ng Diyos ni Yahweh kay Jacob nung sinabi niya, Jacob, balik sa Bethel, kung saan mo ako unang nakilala, kung saan ko sinabi sa iyo ang aking mga plano at ang aking mga pangako na tinupad ko na sa buhay mo. Pero kinakalimutan nyo na. Kailangan matanaw mo yung simula, yung wala pa. Yung wala pang nangyayari, pero narinig mo na sa Diyos. At pag nangyayari na sa buhay mo, nagaganap na sa iyo, kapatid, huwag mo namang baliwalayin ng Diyos, na para bang wala kang unang encounter, na para bang hindi pa niya sinasabi sa iyo na mangyayari sa iyo magandang buhay na nararanasan mo na ngayon. Okay? God maintained Jacob's faith by reminding him of his first encounter with Yahweh. Because of God's faithfulness according to His promises to Jacob, God was able to remind Jacob that God is worthy to be honored and worshipped. Hindi lang puro dakdak ang Diyos. Alam natin yan. Hindi lang puro pangako, hindi lang puro salita. Binack up ng Diyos ito sa pamamagitan ng kanyang gawa na hindi mo matutumbasan, gaya ng ginawa niya sa cross ng Kalbaryo. When He saved you, sa tiyak na kapahamakan, kapatid, hindi lang siya puro dakdak. Hindi lang basta niya sinabi, worship me! Whether you like it or not, you must worship me. No. Hindi lang basta gano'n. Tinuruan niya tayong sambahin siya sa Espiritu at katotohanan by backing up what He has promised us. At ang ginawa niya, kapatid, ay ewan ko na lang kung hindi ka makukumbinsi. Pag hindi ka nakumbinsi sa ginawa niya, kapatid, nakakatakot ang kalagayan. Amen. Dahil ang true worshipers who are worshiping in spirit and in truth, ito yung mga taong kumbinsido sa kung ano ang ginawa niya sa iyo, na ikaw ay niligtas. You are saved, redeemed, forgiven,
because of what He has done. Because He backed up what He has already promised to you. That He will save you. At ginawa niya yun. Salvation, redemption, forgiveness for you is free. Okay? Para sa iyo, libre. Pero para kay Jesus, hindi. Bakit? Dahil binayaran niya ang salvation mo. Hindi ikaw ang nagbayad. Your salvation did not come free for Jesus Christ. Niligtas ka niya, hindi niya sinabi sa kanyang ama, Ama, sagot ko na sila Aloha. Arbor ko na sila Aloha. Ama, mahal mo naman ako, Ama. Sa akin na lang sila. Arbor ko na sila. Huwag ka nang magalit sa kanila, Ama. Hindi ganun ang transaksyon. Hindi arburan sa langit ang transaksyon. Salvation, redemption, forgiveness, dumating sa atin, libre. Pero hindi ito dumating sa ating Panginoong Jesucristo ng libre. He paid in full. He paid in full. Gaano kalaki ang utang natin? Binayaran niyang lahat. Kaya hindi libre ito sa Kanya. Pinagdusahan niya ito. He backed up His promise with His tremendous, amazing works of redemption, of salvation. Kaya pinapaalala na kay Jacob, Jacob, hindi ba sinabi ko sa iyo, ganito, pinangakuan kita, ganito ang mangyayari, at ginawa ko na sa iyo. Pero parang, bakit may mga idols kayo? Bakit may mga foreign gods kayo? I-surrender niyo yan. Itapon niyo yan. At bumalik ka sa kung saan tayo nagsimula. Pinakalimutan mo na ba ang Diyos, kapatid? Para bang wala na bang nangyari? Ba't nasa sanlibutan ka ngayon? Ba't doon ka nagbababad? Ba't nasa foreign gods ka? Ba't nandun ka sa mga idols mo? Ba't wala ka sa Kanya? Simula ng taon natin, binabalik tayo ng Lord, mga kapatid. Sa simula. Siyento ka bang nagbabad sa mundo sa sanlibutan sa mga idols mo? Ba't nandyan ka? Wala ka bang naging karanasan sa akin? Balik! Balik sa unang encounter! Remember your first love. Remember your first love. Huwag kang masyadong marahuyo. Mas magandang term sa marahuyo. Huwag ka masyadong ma-attach, marahuyo sa ganda ng mundo. Sa pagpunta sa mga lugar na kung saan parang feeling mo, yun ang heaven. Sa pagpapakita sa madlang people na parang maganda ang buhay mo. Na parang yun ang life. That is not life. You know that in your heart. Alam mo, ang buhay na may kapayapaan, anak ka ng Diyos, alam mo yung buhay na yun. At ang buhay na yun ay pananatili sa iyong first love, where you can find confidence, where you can find peace, kapayapaan, where you can find hope, na hindi sinusurot ang puso't isipan mo, na alam mo, na hindi mo tinatalikuran ang calling mo, na hindi mo tinatalikuran ang pagkatawag ng Lord sa iyo. Huwag mong pabilibin ang sarili mo, at huwag mong pabilibin ang madlang people. Walang bibilib sa iyo.
You have only one audience in this life. Sapagat ang mundong ito, kapatid, sa ayaw natin at sa gusto, ang mundo na ito, ang gusto ng mundong ito, unhappy ending. Okay? Yun ang totoo. Naalala ko tuloy yung team song namin ni Sister May. Cause in a world where everybody hates, a happy ending story. Totoo yun. Minsan makikita mo rin sa sarili mo yun, na naiinggit ka. Nakikita mo rin yun. Sapagkat fallen ang mundo na ito. Bagsak ang mundo na ito. At kasama ka doon. At ang plano ng Diyos, ang kanyang misyon ay ibalik ka doon sa una mong kalagayan. Turuan ka para makabalik doon sa una mong kalagayan na dalisay, ganap, walang pagkainggit, walang pagkapuot. Kaya gaano man ang pagpapakita mo sa mundong ito, kapatid, na ikaw ay successful, you are made, you are prospered, you achieve. Gaano man ang pagpapakita, gaano man ang pagsempi mo sa mundong ito, at pagpapakita kung anong nangyayari sa iyo. This world ay hindi hahangarin ang happy ending ng buhay mo. Isa lang ang naghahangad mo. Sino lang? Ang Diyos lang. Kaya siya lang ang audience natin na gusto nating, Lord, sana malugod ka sa buhay ko. Sana nakikita mo ako, Lord, sa katuwiran at kabanalan. Sana yun lang nakikita mo sa akin, Lord. Please, kaawaan mo ako. Hindi yung pagpapakita natin sa mundo. Not in life, Christian Church, gumising tayo sa gano'n. Hindi tayo para doon. Iba tayo sa mundo. Amen? Hindi tayo para doon. Para tayo sa Diyos. Hindi, Pastor. Puro boring na lang mangyayari sa atin, Pastor. Puro kalungkutan na lang, puro pagtitiis, puro sakripisyo na mangyayari sa atin. No. Kung yun ang tumatakbo sa isip natin, you don't get it. Hindi yun ang pangako ng Diyos. Anong pangako ng Diyos? Naparito ako upang bigyan kita ng isang buhay na ganap at kasiya-siya. But we are missing the point. Pinupuntirya natin yung buhay na ganap at kasiya-siya nang wala si Kristo. No, hindi mangyayari yun. Mangyayari sa atin ang buhay na ganap at kasiya-siya kung kasama natin sa lakad si Kristo. And that is the truth. Pwede tayong maging maligaya. Pwede tayong maging masaya. Pwedeng marami tayong pera. Sino dito yung gusto wala siyang pera? Hindi naman pinangako ng Lord na lagi kang walang pera. Ang pangako ng Lord, ganap at kasiya-siya. But all these things in this world, all that we have in this world is not something to brag about. Kung meron tayo, hindi yan natin gagamitin para, ako meron, ikaw, wala, hindi ka blessed, ako blessed. Hindi ganun. Hindi ganun ang sinasabi ng Diyos na buhay na ganap at kasiya-siya. Kaya tayo ay nagpapasalamat sa Lord sa kulturang binibigay sa atin ng Lord. Ano man ang kalagayan natin sa buhay sa PLCC, walang sikat sa atin. Walang mainam sa atin. Isa lang ang bida sa atin. Isa lang ang tampok sa atin. Sino lang? Si Jesus Christ lang. We do not brag about, but we use our resources na hindi nalalaman at hindi na kailangan malaman to elevate yung kalagayan ng buhay ng iglesia. Okay? And yun ang gusto ng Diyos, mga kapatid. Hindi yung ipakita natin kung sino tayo at kung anong kalagayan natin sa mundo. No.
We must hear God's proclamation of His power and His providence. Yan ang susunod natin. Yan ang susunod nating tema sa darating nating anniversary. Proclamation of God's power and providence. Proclamation of God's power and providence. Mag-e-end tayo dito sa verse 11 and 12. Okay? Verse 11 ng chapter 35. God said to Jacob, I am God Almighty. That is God's proclamation of His power. Okay? Parang sinasabi sa atin ng Panginoon, nangusap siya, ako ang Diyos na makapangyarihan. I am God Almighty. Anong problema niyo doon? Because if you will hear clearly ang nakapaloob sa deklarasyon ng Lord na, I am God Almighty. Inunan niyang sabihin yun kay Jacob. Ako ang Diyos na makapangyarihan. Para paniwalaan ni Jacob kung ano yung mga sasabihin niya na susunod. Sapagkat kung hindi kumbinsido si Jacob kung sino yung kausap niya, kung ano ang kayang gawin ng kausap niya, hindi niya naman papaniwalaan yung mga sasabihin ng nagsasalita. But God's declaration to Jacob, I am God Almighty. And that is everything. Kung may problema ka sa deklarasyon ng Diyos that He is Almighty, kapatid, napakalaki ng problema mo sa buhay. Kung hanggang ngayon hindi ka kumbinsido sa sinasabi niya na, I am God Almighty. Kung hindi ka kumbinsido doon, ang laki ng problema mo. Because that declaration, my dear brothers, is everything. Doon nakasalalay, kapatid, ang lahat ng pagdaloy ng kapangyarihan at probisyon ng Diyos sa buhay mo. Sa paniniwala mo na meron talagang Diyos na nakapangyayari at napapailalim ka lang sa kung ano ang sasabihin at gagawin ng Diyos sa buhay mo. Once again, Yahweh declared to Jacob, Jacob, I am God Almighty. So be fruitful, Jacob. Increase in number, Jacob. A nation and community of nations will come from you, and kings will come from your body. The land I gave to Abraham and Isaac, I will also give to you, and I will give this land to your descendants after you. Now, dumaan na ang panahon. Okay, dumaan na. When God declared to Jacob, Jacob, I am God Almighty. At itong gagawin ko sa iyo. Tanungin mo ngayon ang sarili mo. Ginawa ba ng Diyos kay Jacob sa Israel kung ano ang sinabi niya 1,000 taon nang nakakaraan? Ginawa niya. Why? Because He is God Almighty. At yun ang kailangan natin, mga kapatid. Gusto mong makuha ang buhay na ganap at kasiyasiya? Hindi ito alamat. Hindi ito biruan. Hindi ito lokohan.
Hindi ito exaggeration. Hindi natin pinapahanga ang sarili natin. Hindi ito pelikula. Hindi ito panuurin. Hindi ito entertainment. Ang tanging kailangan mo, kapatid, is faith upon the words of God. Pananampalataya sa deklarasyon ng Diyos. Ang tanong, meron ka ba noon? Naniniwala ka ba talaga? Kasi kung hindi ka naman naniniwala, sayang lang ang lahat. Wala ring mangyayari sa'yo. All we need is faith upon the words of God. That's why our admonition sa pagsasarado ng taon at pagsisimula ng bagong taon, mga kapatid, that in every moment of our lives, we need to make important decisions. Doon magsisimula. Kahit ngayon, tutulungan ko bang message o hindi? Makikinig ba ako ng maayos o hindi? May decision kang gagawin. Because you will be sitting here 1 hour for you to hear and understand the message of God. If your decision is, aantokin ba ako o lalabanan ko yung antok ko? Kung ipapatalo mo yung sarili mo sa antok, wala kang makukuha. And that is the truth. In every moment of our lives, araw-araw, oras-oras, minu-minuto, you need to make an important decision. Dahil laging may labanan. And remember, ang elect ng Diyos ay laging panalo. Tanda mo yan, hindi ka pumapayag na talo. Hindi ako maniniwala sa isang Kristiyano na pumapayag siya na talo siya. I don't believe that. Kilala ko ng asawa ko, kilala ko ng mga anak ko. Hindi ako masayahin sa pagiging talo. Alam nila yung ugali ko, hindi ako masaya sa pagiging talo. Gusto ko lagi panalo. Ewan ko kung meron dito. Kung meron dito na gusto talo siya. Huwag kang pumayag. Hindi ka tinawag ng Diyos na talunan. Okay? Hindi yon ang plano ng Diyos sa'yo. Tinawag ka para manalo. So in every moment, you will make important decisions in your life. And when our decisions are based on the words of God, we will never go wrong. We will always win. We need to learn to trust God and His words. Because, listen very carefully, His words, pag narinig mo, these words are the proclamation of power and providence that our lives need. Gusto mong ma-bless? Manampalataya ka sa kung ano sinabi ng Diyos. At hindi ka magsisisi at kailanman hindi ka malulugi. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O Ama naming dakila, napakabuti mo po sa amin. Salamat po, nais mo pong simulan ng aming bagong taon na nire-remind mo sa amin ang ating pong unang encounter kung saan panaliwanag mo ang iyong plano sa aming mga personal na buhay at ibinigay mo ang napakaraming pangako. At ngayon, nire-remind mo kami, Panginoon, na sa pagtakbo ng panahon,
Napatunayan naman namin na tapat ka. Napatunayan naman namin ang iyong kapangyarihan, ang iyong kaawaan, ang iyong pangunguna, ang iyong proteksyon, ang iyong mga provisyon. Patawarin mo kami, aming Ama. Kung mas pinipili namin na kalimutan ka, iwanan ka, hindi ka alalahanin, itakwil ka, at pilitin namin ma-enjoy ang buhay sa pamamagitan ng kaligayahan sa sanlibutan na hindi naman namin matagpo-tagpuan. Ama, lumalapit kami sa iyo ngayon, ang Truth and Life Christian Church. Kaawaan mo po kami. Kung kami po'y nalalayo, Ama, kaawaan mo po kami at ibalik mo po kami. Ipaunawa mo po sa amin ang ating unang pagkikita, pagniniig, ang ating encounter, Lord God, unang encounter, kung saan minahal ka namin at pinaranas mo ang iyong pagmamahal sa amin. Ama, nandito po ang inyong pong iglesia. Lumuluhod sa inyong harapan, humihingi ng kapatawaran, at nagnanais naming maibalik sa amin ang kumpiyansa, ang pag-asa, ang kapayapaan sa iyong piling. Masalamat po. Salamat po. Hindi mo po kami nilulubayan. Hindi mo po kami pinababayaan. Kami yung sinasamahan in every step of our way, Lord God. Salamat po. Binabalik po namin sa iyo lahat ng papuri at pagsamba. Tinataas namin sa pangalan ng iyong anak, ang aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesu Cristo. Amen. Amen. Amen.